Mysteries, Untold Stories, Tales of True Fear, Mystery, and the Unexplained, inspired by real encounters and folklore. Each story reveals the unseen, the unheard, and the unforgettable. Magandang araw, Mystery. Ako po si Janela Cervantes, kasalukuyang nakatira sa Parañaque City. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa isang kababalaghan na naranasan ko nung ako'y nag-aaral pa sa kolehiyo sa isang universidad sa Naga City. Kung mahilig ka sa mga kwentong creepy o paranormal, pakinggan mo ito hanggang dulo. Baka may mahanap kang koneksyon sa sarili mong karanasan. Follow o subscribe mo na rin si Mystery para lagi kang updated sa mga kwento ng kababalaghan. Nung ako'y nasa kolehiyo pa, mahilig akong sumali sa mga organizations. Isa na rito ang Student Council, kung saan naging kinatawan ako ng College of Arts. Ang Student Council ay isang samahan ng mga estudyanteng inihahalal ng kanilang kapwa mag-aaral upang maging boses nila sa loob ng paaralan. Layunin ng organisasyong ito na ipaglaban ang karapatan at kapakanan ng mga estudyante, magsagawa ng mga proyekto at aktibidad para sa kanila, magsilbing tulay sa pagitan ng administrasyon at mag-aaral at linangin ang pamumuno at pakikilahok ng kabataan. Isa sa mga paraan upang mahasa ang leadership skills ng mga miyembro ay ang pagpapadala sa mga leadership seminars. Kaya naman, napagkasunduan ng aming organisasyon na lumahok sa taunang YMCA Leadership Seminar, isang prestihiyosong seminar na dinadaluhan ng mga student leaders mula sa iba't ibang paaralan. Kilala ito sa mga dekalidad na topics and activities. Kaya't labis ang tuwa ko nang mapili akong bahagi ng delegation ng aming paaralan para sa seminar sa Baguio City. Girls, nakapag-impake na ba kayo? Hindi pa. Ang aga mo naman, Janela. Isang linggo pa, no? Obvious na excited ka, sis. Naku, buti na yung maaga para siguradong walang makalimutan. Dumating ang araw ng biyahe namin papuntang Baguio. Inabot kami ng mahigit 15 oras bago makarating sa training camp kung saan gaganapin ang seminar. Pagdating namin, agad kong napansin na ito'y isang malawak na kampo. May mga lumang gusali, dormitoryo at conference halls na napapalibutan ng matataas na pine trees. Dumiretso kami sa registration at pagkatapos ay pumunta na sa kwartong naka-assign sa amin. Nasa dulong bahagi ito ng ikalawang palapag ng isang lumang gusali. Maluwag ang kwarto at may 14 na single beds, saktong-sakto para sa aming grupo. Dahil sa matagal na biyahe, bagsak kaming lahat at napahaba ang tulog. Hindi na natuloy ang plano naming gumala bago maghapunan. Kaya naman, diretso na kami sa isang restaurant na may magagandang review at kabilang sa mga recommended places to eat sa Baguio City. Bandang 10:00 ng gabi, oras na ng pagtulog. Nang bigla kaming makarinig ng malalakas na kalampag mula sa kwartong katabi namin. Ang iingay naman ng delegate sa kabilang kwarto. Bukas ire-report ko sila. Oo, mama. Sobra yata sila sa saya. Kinabukasan, bago kami nagtungo sa seminar hall, dumaan muna kami ni Ma'am Josie sa room ng mga organizers upang magreklamo. Dahil abala pa sila, sinabi na lamang nila i-check nila kung sino ang naka-assign sa kwartong katabi namin at papakiusapan na huwag masyadong mag-ingay. Pagkatapos ng report, dumiretso kami sa seminar hall. Sa dami ng magaganda at engaging na aktibidad, tuluyan naming nakalimutan ang tungkol sa reklamo. Mabuti na lang at tahimik na ang kabilang kwarto ng gabing iyon. Ma'am Josie, buti na lang po at na-aksyonan agad ang reklamo. Tahimik na po sa kabila. Mabuti naman talaga. O siya, matulog na kayo. Maaga pa call time bukas. Kinabukasan, kakalabas ko lang ng CR
at patungo sa seminar hall nang masalubong ko ang isang organizer. Good morning! Di ba ikaw yung kasama ni Mrs. Torres kahapon na nag-report ng ingay? Ako nga po. Bakit po? Pasensya na kung hindi ko kayo nabalikan kahapon. Sobrang dami kasi na activities. Pero chinek ko na yung mga room assignments. Walang delegation na naka-assign sa kwartong katabi nyo. Matagal na yung ginagamit na imbakan ng mga sirang gamit dito sa camp. Talaga? Sige po, sasabihin ko kay Ma'am Torres. Salamat po sa update. Naglakad ako patungong seminar hall na may malaking pagtataka sa isip. Kung walang tao sa kwarto, kanino galing ang ingay kagabi? Pagdating ko sa hall, sinalubong ako ni Riva. Janela, kanina pa kita hinahanap. Halika na! Kailangan ka na ng group natin para makapag-start sa activity. Dahil sa excitement at dami ng seminar activities ng araw na yon, tuluyan kong nakalimutang sabihin kay Ma'am Josie ang update ng organizer. Pagsapit ng gabi, pagkabalik namin sa kwarto galing sa hapunan, Guys, last night na natin tonight. Wala na activity bukas. Pwede na tayo magpuyat. Pambay tayo dyan sa hallway. G, ako dyan! Biling muna tayo ng chicha sa 7-Eleven. nagambagan kami at ilang miyembro ang bumili sa malapit na convenience store. Nang bumalik sila, pumwesto kami sa hallway. Ang hallway ay may malalapad na bintana kung saan malayang pumapasok ang malamig na hangin. Mula rito, tanaw mo ang mga pine trees at buong kampo. Habang nagkukwentuhan, bandang 12:00 na ng gabi, bigla kaming natigilan. May narinig kaming umiiyak na babae. Mahina sa una, pero palakas ng palakas. Mukhang dyan sa kwartong yan ang gagaling. Halika, katukin natin. Baka kailangan niya ng tulong. Teka lang, walang tao dapat dyan. Sabi ng organizer, matagal nang imbakan yan ng mga sirang gamit. Natigilan silang lahat sa aking nabanggit at nagkatinginan kami. Sino yung umiiyak? Ewan ko, hindi ko alam. Isang kasama namin ang naglakas loob na sumilip sa siwang ng pinto. Sunod-sunod kaming pumwesto sa likuran niya. Madilim sa loob, wala kang makikita. Maya-maya lang, kumalampag ang pinto. Kasabay ng isang malakas na sigaw mula sa loob. Nagkagulo kami. Kanya-kanya kaming takbo pabalik sa kwarto. Nang makabalik, hindi pa rin tumigil ang kalampag at iyak. Umabot ito ng halos 1 oras. Nanindig ang aking balahibo. Hindi lang sa lamig ng bagyo, kundi sa takot na baka may makita pa kami. Hindi ako nakatulog. Nagtalukbong lang ako ng kumot, takot na takot. Kinabukasan, agad kaming nag-report sa camp administrator, pero wala silang maibigay na malinaw na paliwanag. Para bang may pinagtatakpan. Ang tanging nakuha lang namin sa kanila ay puro hingi ng pasensya. Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan sa amin ang lahat ng iyon. Marami kaming narinig na kwentong kababalagan tungkol sa camp, pero hindi namin inakala na kami mismo ang makakaranas. Ikaw, naranasan mo na bang makarinig ng mga kakaibang ingay mula sa kwartong alam mong walang tao? Ibahagi mo sa comment section. Malay mo, ang mga tunog na ito ay bahagi pala ng isang kwento ng nakaraan na gustong mabuksan. Thanks for listening. The next story could be yours. Follow us for more.